Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin. May we now call on Police Brigadier General Manuel J. Abrojena, the Deputy Regional Director for Administration. Sir. Ating butihing Mayor, Honorable Isko Moreno, Sir, Father Likwanan, sa lahat po ng mga nandito ngayon, isang magandang hapon po. Ipinaabot po ng ating butihing Regional Director, Major General Anthony A. Aberin, ang kanyang paumanhin sapagkat hindi po niya tayo nasamahan ngayon because he has to attend a very important activity in Camp Crame. Kaya nga po ako ay naatasan upang ipahatid sa kanya o upang ipahatid sa inyo ang kanyang tagubilin sa pagsisimula ng ating activity na ito. And allow me to read it. And I quote, "As you take your post for Translation 2026, remember that you carry not just an assignment, but the trust of billions of devotees and the responsibility of safeguarding one of our nation's most sacred gatherings. This mission will test your discipline, patience, and compassion. You will endure long hours, dense crowds, and intense pressure. In these moments, professionalism is shown not by force, but by restraint. Not by authority alone, but by service. Ang bawat kilos, pasya, at pakikitungo ay dapat magpakita ng pinakamataas na antas ng disiplina at profesionalismo ng isang uniform personnel, mapapulis man o mapa-armed forces. Manatiling mahinahon sa anumang hamon, maging matatag, ngunit magalang sa pagpapatupad ng mga panuntunan sa kaligtasan, at laging tandaan na ang taong inyong binabantayan ay naririto na may dalang pananampalataya at panalangin. Ang inyong tungkulin ay hindi upang mangibabaw, kundi upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan. Isagawa ang crowd control, pagtugon sa emerhensiya, at koordinasyon ng may kahusayan at tamang pag-iingat. Sundin ang mga planong operasyonal, igalang ang chain of command, at panatilihin ang malinaw na komunikasyon. Higit sa lahat, pangalagaan ninyo ang inyong sariling kaligtasan habang binabantayan ang kaligtasan ng publiko. Magbantayan sa isa't isa, magsagawa ng tamang rotation o pagpapalit ng duties. Manatiling hydrated at patuloy na maging alerto. Walang tagumpay na katumbas ng isang buhay, maging ito man ay sa isang depoto o kapwa nating kawani sa gobyerno. Serve with integrity, professionalism, and humanity. Let this deployment reflect public safety service that is fair yet compassionate, disciplined yet considerate, and visible yet respectful. Lubos ang aming tiwala sa inyong pagsasanay, kakayahan at pamumuno, at matibay na paninindigan sa tungkulin. Naway may isagawa ninyo ang inyong mga gawain ng may ganap na kaligtasan. Makabalik sa inyong mga pamilya ng ligtas at walang kapahamakan, at magkaroon ng karangalang makapaglingkod sa makabuluhan at banal na pagdiriwang na ito. Mag-ingat kayo sa inyong tungkulin, naway maging ligtas, maayos,
at makabuluhan ang Traslasyon 2026 para sa lahat. Unquote. Thank you very much, sir. Brigadier General Manuel J. Aprohena. And finally, ladies and gentlemen, for his message of support, may we now call on the City Mayor of Manila, Honorable Isko Moreno Dumagoso. Naupo po kayo. Good afternoon. Una sa lahat ay nais ko po ipagpasalamat on behalf of the people of Manila to our Commander-in-Chief, President Bongbong Marcos Jr. for letting and allowing the City of Manila to access all national government logistics or resources. Ito po'y kinaloob niya sa amin upang mapanatili at mapagtagumpayan natin sama-sama, lokal at nasyonal, ang diwa at hangarin ng simbahan ng Quiapo ang panawagan na itong Traslasyon ng 2026 ay maging banal, ligtas at mapayapa. Kaya to the President, to the men and women, uniformed personnel across, and to the civilians, to the EOs, volunteers, NGOs, maraming salamat po on behalf of the people of Manila. Ngayon pa lang ay taos-puso ang aming pasasalamat sa ipinagkakaloob ninyong sakripisyo at ipagkakaloob ninyong sakripisyo upang ang mamamayan, partikular ang mga debotong milyong-milyong dadako sa lungsod ng Maynila ay magkaroon ng kapanatagan dahil kaakibat ng selebrasyon na ito ay ang pamahalang lokal ng lungsod ng Maynila at iba pang lungsod sa Metro Manila at ang national government. So muli sa inyo, katulad ng panalangin ng ating simbahan, panalangin ko rin na kayo'y maging ligtas. It is a great honor that everyone will be given a chance to be of service to the people. But at the same manner, while we are serving them, fulfilling our duties and obligation, bilang kawani ng pamahalaan, ay meron din kayong obligasyon sa inyong mga sarili-sarili na pangalagaan ang inyong kaligtasan dito. Huwag magpapabaya sa inyong kalusugan. Ipagmalasakit nyo din ang inyong mga sarili. Yes, we wanted peaceful and successful Traslasyon 2026. We are ready, but as we have, like Father Liquanan said, hindi natin alam at maulaan kung ano ang mangyayari. Bagamat tayo'y handa, ngunit uulit-ulitin ko, habang kayo'y nandito sa Luneta, habang kayo'y nandito sa Maynila, taga Maynila man kayo'y hindi, na maglilingkod sa mamamayang dadakot dito, may mga mahal kayo sa buhay na nag-aantay sa inyo. Kaya, pagmalasakitan niyo rin ang inyong sarili. Huwag kayong magpapabaya. So sa aming mga volunteers, sa mga ihos, thank you very much for doing this year on year. I think all your life you've been doing this. Now you will see the government here supporting our pride activity in the city of Manila. Totoo po na dito magsisimula. We here
We are now located in the kilometer zero of the country. And that also goes to our church, Home Nazareno. Dito nagsimula, lumawak na sa buong bansa. And it is a great opportunity to each and every one of us to show the quality of men and women, uniformed personnel and civilians, and to the volunteers to the NGO, to showcase our discipline and fulfilling our obligation to the people. So again, when this, ulit-ulitin ko, buong kababaang loob, taus-puso kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa sakripisyong magaganap. At bilang panghuli, magsama-sama tayong manalangin pag kayo may mga libreng oras na maging ligtas ang bawat isa. Bawat buhay mahalaga. Yan ang obligasyon natin. Yan ang panalangin natin. At maging huwaran ang lahat kayo, lahat tayo, sa buong mundo ng isang maayos na pinakamalaking activities na nagaganap taon-taon sa lungsod ng Maynila. So muli, ulitin ko sa mga dadako at mga tagalungsod na deboto, ang panawagan ng simbahan, ang okasyong ito ay maging banal, ligtas, at mapayapa. At maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.